Formal na muling binuksan nitong Lunes, 2 ng Marso ang Cabagan Santa Maria Bridge para sa mga light vehicles. Itinayo bilang pamalit sa bumagsak na third span ng tulay ang isang steel connector bridge, isang interim solution na layo matugunan ang daing ng mga residente habang hinihintay ang pangmatagalang solusyon. Personal na bumisita sa lugar si DPWH Secretary Vince Dizon kasama si House Speaker Bogie D at sina Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D upang tunghayan ang pagbubukas ng tulay. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ang nabanggit na steel connector bridge ay pansamantalang solusyon at kasalukuyan na ang ginagawa nilang hakbang para sa proposed plan ng pagsasaayos ng Cabagan Santa Maria Bridge. Aniya, masyadong malaki ang pondong nagamit sa pagtatayo ng tulay at inabot rin ng 10 taon bago natapos, kaya naman hindi dapat ito baliwalain. Dapat hanapan ng solusyon upang hindi masayang ang kaban ng bayan. Ibinahagi nito na mayroon ng proposed budget na nagkakahalaga ng 780 million pesos para sa pagsasaayos ng Cabagan Santa Maria Bridge. Ngunit kasalukuyan pang pinag-aaralan ang plano para rito para masigurong magiging matibay na. Noong December po, kung magagaling nyo, inutusan po tayo ni Pangulo, ni PBBM na pumunta dito, para sabi niya, maghanap muna tayo ng temporary na solusyon. Kasi nakita naman natin yung hirap ng mga kababayan natin, yung mga constituents dito sa Isabela na kailangan pa nilang magbangka at saka tumawid dito sa Malaking Ilaw para lang makatawid mula Cabagan to Santa Maria and then Santa Maria papuntang Cabagan. O kung di man sila dadaan dito, ang layo ng iikutan. So, nakakaawa ho talaga yung mga kababayan. So, ang pinropose po natin kay Governor at sa local officials, kay Speaker, gagawa muna tayo ng mabilis na temporary na solusyon para lang madaanan ng mga kababayan natin, mga nakamotor, yung mga light vehicles. Pero, kailangan gawin na rin natin yung permanenteng solusyon dito. Kasi, ang laki-laki nung ginastos dito, ang tagal-tagal nito, 10 years in the making po, tuloy na to. So, sayang naman. So, kailangan magawa natin ang tama. Meron ng option na binigay sa akin. Mukhang ang pipiliin natin yung masigurado na. Mas mahal, pero mas mabuti na kahit mahal, basta sigurado tayo na hindi na mauulit yung nangyari dito. Kasi sayang yung pera ng tao masisira ulit. Mukhang meron na tayong agreement dun sa solusyon. Sisiguraduhin na lang natin mapondohan to starting 2027. Mga 780 million, pero pinapacheck pa namin. No? Pinapacheck pa namin para talagang gawin ng matibay ito. Kasi delikado Sa dami ng mga truck na dumadaan dito sa Isabela pababa, no, papunta ng Maynila, papunta ng talagang hindi pwede tayo mag-risk dito. Kailangan hindi na pwedeng maulit yung nangyari last week. Samantala, bilang bahagi ng safety measures sa tulay ay mahigpit na ipatutupad dito ang one-way. Mayroon ring vertical clearance barrier na may taas na 2.5 meters at 3 tons load limit. Ayon kay Vice Governor Kiko D, magkakaroon din ng 24/7 na traffic management sa lugar upang masiguro na walang lalabag sa mga itinakdang regulasyon at upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko. Yung priority po natin yung safety ng ating mga constituents. Kaya dumating nga po ang ating secretary ng Secretary National PWH para i-ensure niya po na maayos po yung ginawa po na dito sa ating tulay at para magamit na po. At si Governor nga po, si Governor Rodito Albano at ang pamahalang lalawigan po ng Isabela, talagang binantayan din po yung pag-ayos dito sa tulay para to ensure po yung safety ng ating mga constituents dito sa lalawigan ng Isabela. Nakatutok po ito, pati nga po yung local police po natin ay talagang nakatutok at talagang babantayan po natin ngayon ang natin dito sa tulay para ma-ensure nga kasi ang top priority po natin is yung safety po ng lahat ng tatawid po dito sa ating tulay. Sa muling pagbubukas ng tulay, inaasahang matutugunan nito ang hinaing ng mga residente lalo na kapag hindi madaanan ang overflow bridge tuwing may malakas na pag-ulan. IFM News.